Ito, nako, sunod-sunod talaga yung problema ng SMNI. Ngayon naman po, yung isang YouTube channel nila, na lockout po sila sa kanilang sariling account. Hindi po nila magamit, hindi sila maka-upload, hindi nila mabuksan yung account. Nandun pa rin yung channel, pero hindi nila ma-open. So yun po ang problema po nila. So sa isang statement, ang sinabi nila, we regret to inform our viewers that the DZAR 1026 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators. The Gmail accounts associated with the channel were deleted without prior notice of violations or options to appeal. Okay? While the controls of the DZAR radio YouTube channel remains visible, while the contents pala remain visible, we are unable to post new content or live streams. The channel is scheduled for deletion within 15 days. But based on our past experience with Google, all content typically disappears within 3 days. We advise all our viewers to download any content that matters to you and to watch all SMNI live streaming on smni.com. Okay? Nako, isisisi na naman sa gobyerno ito. O baka naman nawala nyo lang yung password, o baka naman may violation lang, hindi lang sinasabi ng mga tao nila. Pero anyway, hindi natin tayo magtataka. Kasi inistriktuhan na naman ng Google, 'di ba? Yung account ni Pastor Kibuloy, he is may kaso May kaso sa Amerika at hindi lang basta-basta kaso, 'di ba? Seryosong mga kaso yung kanyang hinaharap sa Amerika, human trafficking and all that. Tapos magtataka pa tayo, itong mga channel is kumaga being used para sa mga ano ba matatawag natin dito, basta basta yung mga nagsasalita doon, yung mga nag-aano doon, mga komentarista doon, at yung mga kumbaga yung iba doon ay parang pinupush yung Chinese propaganda parang ganun lumalabas talagang hindi magdadalawang isip yung pong mga kumpanya na alisin yung kanilang channel, lalo na makita na may mga violations, lalo na nagtatago sa batas yung pong may-ari, di ba? So ang bottom line dito, guys, ang lahat ng mga channel natin, lahat ng mga accounts natin, wala naman talaga tayong karapatan dyan. Lahat yan ay pag-aari ng Meta o ng Google o ng X o kung sino man ang may-ari dyan, o TikTok. Lahat yan sila ang may-ari. We do not own our accounts. Pinapagamit lang nila tayo sa kumbaga out of their out para sa kanilang negosyo. Pero in terms of actually owning it, we don't really own it. Talagang anytime hindi nila kailangan mag-explain, hindi nila kailangan ganyan talaga ang mga social media company, social media platforms. The users do not own any of the accounts they hold, diba? So we use it to make money, we use it, pero hindi tayo ang may-ari nung actual na account mismo. Kaya anytime na gustong alisin ni Meta o ni Google, pwede na lang gawin yun. At ganoon na nga ang ginawa dito sa isa pang channel ng SMNI. Kaya paliit ng paliit ito pong reach nitong SMNI, at kumaga gagawa na naman sila ng bago, start na naman ng so nakita ko din yung frustration on their part. Kaso yun talaga, kailangan na kumaga karapatan ng YouTube yan, karapatan ng Google yan, di ba? Ako nga, yung Facebook page ko nung January nawala, wala akong magawa. Hindi naman akin kasi yan sa kanila yan o kumita na ako dyan kumbaga kumita na din sila sa mga channel nila, tapos nawala. O di ganun talaga, gawa na lang talaga ng bago, or hanap sila ng way, or gamitin nila yung mga tao na empleyado nila o yung mga komentarista nila, dun sila mag-post ng mga kailangan nilang i-post. Pero either way, talaga pong pasikip ng pasikip, paliit po ng paliit yung pumundong ginagalawa ng SMNI. Isisisi nila sa Marcos administration na naman, pero ito po ay sariling desisyon ng sariling desisyon ng Google kahit tingnan mo naman, kahit saan sa mundo, wala naman ako nakita na na yung gobyerno uutusan si Google ganyan. Hindi po kumbaga
itong si Google ay isang malaking kumpanya Hindi din yan basta-basta magpapagamit o pero kung nakita nila na nagagamit ng isang tao na merong mga krimen o may mga hinahabol for a crime, 'di ba? Ina-action na nila at inaalis nila yung platform, yung mga tao na ganun. At karapatan nila 'yon kasi sila nga may-ari niyan. So yun lang naman yung gusto ko sabihin dito. Nako, problemado na naman to sila Tatay Harry kasi nabawasan na naman sila ng platform. Talagang pahirap na yung pong kanilang ginagawang operations, 'di ba? Tapos yun nga yung prangkisa nila, yung ano nila. Pero anyway, ganyan talaga at unti-unti po natin nakikita yung mga nagiging problema po na ginagawa po dito. At syempre inaakusa sila na bilang nagagamit din na platform ng China, 'di ba? Para po ikalat yung mga propaganda ng China, 'di ba? So may mga ganong issue pa Pero tingnan po natin how will they react, how will they move. Ang pag-asa lang talaga nila kung makabalik sa pwesto ang mga Duterte o si Sara, 'di ba? Yun talaga pinakapag-asa ng SMNI. Pero until that happens, 'di ba? Talagang fight for survival sila. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.